Kasi sabi nga ni Pangulo, kailangan bilisan natin itong mga proyektong to para sa mga commuters natin. No? So, ginawa natin ang paraan this year. Sisimulan na natin phase 1 and 2, each worth roughly about 200 plus million. 4 na istasyon sa EDSA Busway ang plano isailalim sa rehabilitasyon ng Department of Transportation. Ayon kay Transportation Secretary Vince Tison, inaasahan na masisimulan sa buwan ng Oktubre ang pagsasaayos ng monumento, Bagong Baryo, North Avenue at Guadalupe Busway Stations bilang bahagi ng Phase 1 ng proyekto. Sa Phase 2 naman, 3 istasyon ang aayusin, kabilang na ang 2 bagong istasyon na Cubao at Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Yes, kaya nga pinili natin yun as 2 new stations kasi nga madaming sumasakay doon. No? So, and ngayon, as of today, wala pang stasyon doon sa 2 areas na yon. Suportado naman ng Department of Budget and Management ng panukala na pagsasaayos ng EDSA Busway. So, recommendation sana natin is that gusto natin ma-implement na siya sa buong stretch. Kung magkulang man ang budget na yan, syempre papakita po natin sa Pangulo na sana magawa natin ang paraan. Kung ready naman tayo at pwede na natin i-implement. Sec Vince, may TOR tayo, may design and all. Baka pwede tayong maghanap sa budget pa para madagdagan. Samantala, in-inspection din ng DOTR at DBM ang bagong gawang elevated bike lane sa elliptical road sa Quezon City. Ayon sa Transportation Department, malaking tulong sa kaligtasan ng mga siklista ang ganitong uri ng elevated na bike lane. Hindi tulad dati na nasa gilid o outer lane lamang ito ng mga kalsada. This is, I think, sets a standard no, for pedestrians and bikers. No? That they feel safe, hindi sila masasagasaan, protected, may greenery. So, kompleto eh. So, we really admire what Quezon City has done here. So, maganda to. Gayahin to sa iba't ibang mga syudad, no? And yun nga yung utos ni Sec Mina. Sana ma-replicate. Oo, sana ma-replicate sa ibang lugar. Basta siguro may space, pwede nilang i-replicate. Isa sa natuwa sa ganitong proyekto ang bike commuter na si Will Hansen Lee. Kwento niya, noong hindi pa ganitong elevated ang bike lane, may mga pagkakataon na kumantika na siya mabangga ng nakakasabay niyang mga sasakyan. Oo, dati nasagi or muntikan, maraming muntikan. Tulad yun actually yun sa Commonwealth southbound kasi tinanggal yung mga barrier sa bike lane. Kaya yung mga kotse, yung mga jeep, ayun. So nangyari, kasi nakapark sa bike lane, susunod yung mga hintuan ng mga jeep. So, sa motorcycle lane ako. Yung mga bus doon nagsuswerve. So susunod ako. Yung bus sa likod, bumibisisaan kasi naghahabol ng pasahero. Ayun. Kasi ang lapit na niya. Ang lapit. Ganito kalapit. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng Department of Budget and Management o DBM ang panukalang isa publiko ang buong budget process mula sa paghahanda ng pambansang pondo hanggang sa maging ganap na batas o General Appropriations Act. Kasama na rito ang budget call, submission ng budget proposals ng mga ahensya sa DBM, budget deliberation sa Kamara at Senado, Bicameral Conference Committee at formal na pagsabatas ng pambansang pondo. Sa pahayag ni DBM Secretary Amina Pangandaman, isinusulong ng administrasyon ang transparency at accountability kaya suportado nito ang pagsapubliko ng budget process.